in the curriculum development. Next, ma'am. Next slide po. So, we will tackle about the definition of the technology. Sabi po dito, technology refers to the application of the scientific knowledge for practical purposes, particularly in the industry. It encompasses tools, machine systems, and methods used to solve problems, enhance processes, or achieve a specific outcome. So pag tinawag nating technology, is a form of the application which is particularly makikita natin to at matutunghayan natin across different industry kung ano man ang ginagamit. So in the field of education, maraming technology ang ginagamit para magkaroon ng improvement ang ating pagtuturo at ganun din naman ang pag-develop ng curriculum. Next slide po. So innovation, dahil ang topic natin is all about the technology and innovation in the curriculum development. So kailangan natin limiin kung ano nga ba ang impluwensya ng innovation in terms of technology. Sabi dito, innovation on the other hand is the process of developing new ideas or improving existing ones. It involves creativity and often leads to the introduction of the new products, services, or processes that provide value. So pag sinabi nating innovation, ito daw po ay isang developing new ideas or existing ones na kung saan kailangan magkaroon ng progress. In the essence of the technology is often the outcome of innovation, while innovation is driving force behind technological advancement. Together, they shape industries and influence how we live and work. Kung mapapansin natin sa panahon natin ngayon, na kinausap ko yung mga dati kong lolo at lola na teacher sila dati nung unang panahon, hindi sila engaged when it comes to technology. More on traditional methods yung ginagamit nila. Pero dahil sa innovation, through the technology, nakita natin na malaki ang naging progress ng curriculum at in the same time, yung nagiging modern teaching methods na ina-apply ngayon sa modern period natin ngayon is kakaiba na. We transform doon sa nag-exist na dati na traditional from the modern period. Next po. So ayon po kay Bill Gates, sinasabi dito, technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Siyempre, mawawala ng saysay ang technology kung hindi magagamit ng teacher ng maayos. Kaya nga tayo as a teachers, kailangan alam natin kung paano manipulate ng technology kung paano natin i-integrate sa curriculum. Kaya ako minsan, pag nagka-craft po ako ng lesson plan, ang ginagamit ko, yung 21st century skills, which is ang ang highlight ng aking lesson plan doon, it's all about differentiated instruction na merong involvement ng technology para mas maging maganda po yung aking lesson plan. Next po. Okay, in terms of technology in education, sabi naman po dito, refers to methods, processes, and devices used for practical purposes. It includes instruments from pencil and paper to modern electronic gadgets and tools for the practical task. Katulad po ng kwento ko sa inyo kanina na nakita natin kung ano yung naging involvement at naging progress ng ating education nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan ngayon na malaki ang naging impart at gampanin ng technology in terms of education. Next po. So kung makikita natin sa picture na yan, mga scenario yan kung paanong ginagamit yung technology in terms of communication, collaboration, learning, ayan, innovation. So nakikita natin kung gaano kapangyarihan yung naidudulot ng technology sa bawat isa. Next po. So ito naman po, it's all about the technology and innovation play a crucial role in curriculum development by enhancing teaching methods, improving access to resources, and fostering more engaging learning experiences. Noong unang panahon, yung mga ninuno kong teachers, pupunta pa sila sa library to access yung mga resources na kailangan nila sa pagtuturo nila. Pero ngayon, through Google and different apps na pwede natin gamitin para maka-access ng information, easy na lang sa atin. Kaya hindi ganun kahirap na mag-search ng mga content kung ano man yung ituturo natin sa bata. At in the same time, nagagamit natin yung technology para magkaroon tayo ng
dynamic teaching methods para ma-cope natin yung diversity ng mga bata. So yun ang maganda po sa atin dito. Next po. So we have the integration of the digital tools. So technology facilitates the incorporations of the digital tools such as interactive whiteboards, learning management system or the LMS, and the occasional software. These tools allow for more dynamic learning environment where student can engage with content in diverse way. So, nung dumating yung pandemic, mas nakilala natin ang technology, di ba? Which is yung ibang mga bata na shock kung papaano magta-transform from face-to-face classes to online classes. Ganon din naman mga teacher. Ganon din po yung mga teacher, which is na-shock tayo na hindi natin napaghandaan kung ano ang naidulot ng pandemya sa atin. Pero nagpapasalamat tayo dahil mas nakilala natin yung technology or mga digital tools sa pagtuturo nung nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon tayo ng innovation from the face-to-face platform na kinasanayan natin, nag-transform tayo sa online, which is nagkaroon tayo ng innovative and creative way to understand and to learn different digital tools para ma-integrate natin yon sa ating lesson at in the same time sa ating procedure sa pagtuturo, which is isang edge yun para sa mga bata at para sa mga teachers na na-enhance po ang ating kapasidad when it comes to the technology. Next po. So, personalized learning. Dito naman po, innovation in technology allows for personal learning experiences tailored to individual student needs. Totoo po yan. Adaptive learning platform can access the student proficiency and adjust content accordingly, enable a more customized educational experiences. Katulad po na yan is meron tayong mga resources na napagkukunan at alam nating i-modified yung ating mga learning as content ng isang teacher sa pagtuturo. Ganon din naman ang mga bata. Meron sila mga personalized learning na pwede nilang pagbasihan, hindi lang naman sa atin kasi kung oriented na yung bata when it comes to technology at alam niyang kumuha ng mga sources through digital tools or digital resources, is magiging independent ang bata sa pag-aaral para ma-validate niya kung ano man ang natutunan niya sa atin na mga guro. Next po. We have the access to information. Katulad na to, technology provide access to a wealth of information and resources beyond traditional textbooks, online databases, ebooks, and open educational resources or OER. Empower educators and students to explore diverse content. Kaya ngayon, ako sa senior high school, may time talaga na nagpapa-report ako sa mga bata at binibigay ko ng topic. Hinahayaan ko sila mag-explore na manguha ng mga information na i-discuss nila. Kasi isa yun sa kasanayan na dapat ma-develop ng bata kung paano sila mag-filter ng content. At in the same time, paano nila pupuntahan yung mga legit e-resources na mapapakinabangan nila in the near futures na align sa kanilang field. Next po. Ma'am Menchi, sa akin pa po ba'y collaborative learning? Yes po, sir. Sabi mo hanggang 12 ka po. Sige. Continue po tayo. We have collaborative learning. Innovative technologies as enable collaborative learning experience where the student can work together across distance. Tools like video conferencing, collaborative documents and discussion, forum facilitate group activities and PIB. May naalala ako dito, collaborative learning. Lagi kasi akong nagpapa-group activity, lalo na po sa namin, sa mga subject namin sa senior high school, lalo na sa culminating activity subject nila. Lagi akong nag-i-integrate ng technology pag magkuquiz sila, kapag magkakaroon ng group activities kasi mas mabubuhay natin yung attention ng mga bata kung may integration ng technology. Lalo na sa quiz bee, tuwang-tuwa sila. Isa part of the formative assessment na ginagawa ko, yung kahit hindi recorded yung activity na yon, ginagawa kong online quiz bee, tuwang-tuwa yung mga bata. Di ba nakakall natin yung attention nila? Kasi, syempre, dahil kilala na nila yung tinatawag natin traditional approach na papel, lapis, ang pagsagot. So, board na talaga yung mga bata. Kasi, syempre, nasa millennial
period or Gen Z na ang mga bata, kailangan sasabayan natin as a teacher yung kanilang mga interest para ma-call natin yung attention. Isa yung sa pinakamagandang highlight ng technology or benefits na binibigyan ng technology na makatulong sa mga bata kung paano natin makokol yung attention nila through the integration of technology in the education, through collaborative learning. So, gumagamit din ako minsan dito ng Kahoot. Ayan, mga familiar na kagamitang Kahoot, ano pa ba? Yung quizzes, ayan. So, yan, interested ang mga bata kapag yan na ang sinasabi ko sa aking lesson. Next po. Okay na po, sir. Ako na po. Okay na pa. Sige. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. And we'll continue po about technology, using technology in our curriculum. So we are in slide number 13. Sabi niya, assessment and feedback. Technology enhances assessment method through online quizzes, for assessment, and real-time feedback. This help educators to monitor students' progress more effectively and adjust instructions as needed. So kagaya po ng sinabi ni Sir Wawi, no? So pwede tayong magamit ng mga online na mga platform, so to take them a quiz through games, 'di ba? So kagaya nga no yung Kahoot, I use that Kahoot and quizzes sa pag having a motivational or minsan po during the assessment nila, pero through games ginagamit ko siya para magkaroon po ng interaction, the same time na-enjoy ng mga bata kasi nga sabi nga natin sobrang boring na yung mga bata kapag ka paper and pen lang yung lagi nating ginagamit sa instructions natin, no? Lalo na sa pagka-assessment kasi pag sinabing assessment, andyan na yung kinakabahan sila, natatakot sila kasi mababa yung score, ganyan-ganyan. Pero if we will drive this into a modern one, which is will kumbaga drive them into games, so magiging enjoyable yung yung class. The same time, sila, kumbaga interactive sila kasi na-enjoy nila yung yung lesson. The same time kahit evaluation or assessment yun, hindi nawawala kumbaga yung kaba kasi nga kumbaga games yung ginagawa natin. And di syempre para mas lalong ma-enjoy nila, I give some sort of mga prizes like candies and other things. Yan. Innovative pedagogical approaches. The use of technology encourages the adoption of innovative pedagogical strategies such as flipped classroom and project-based learning, which focus on student engagement and active learning. So katulad din po ng sinabi kanina na itong mga to, pwede natin siyang gamitin para magkaroon ng kumbaga ng modern way or iba namang kumbaga ibang mukha naman ng approach natin sa pagtuturo, and yung mga bata the same time magkaroon sila ng kamulatan in using the technology. Saka sa panahon natin ngayon, yung mga bata, they are into technology na talaga, no? Kaya kaya dapat sinasabayan din natin yung mga ways and trends ngayon kasi kung ipupush natin yung yung nakaraan, kumbaga yung dati nating gawi, talaga namang hindi maboboring talaga yung mga yan. So dapat maging yung mga approaches natin sa kanila, make it kumbaga i-drive din natin into technology para nakakasabay sila. Information and Communication Technology and Literacy or ICT literacy. It is the use of digital technology, communication tools, and network to access, manage, integrate, evaluate, create, and communicate information. So, marami na sa panahon natin ngayon na ginagamit yung technology in communication, 'di ba? And sabi nga pag dapat yung naalala ko, yung mga estudyante ko when I am giving them some activities, talagang itong mga to, sila, kumbaga dahil nga babad na sila sa technology, doon sila talaga nag-uusap, doon nila ini-integrate nila kahit report lang, gumagawa sila ng mga kakaibang mukha ng pagre-report na ginagamitan nila ng technology.
Na kaya dapat talaga ano inaano natin yung kumbaga we are being dapat ICT literate. Dapat pati tayong mga teacher kumbaga marunong tayong sumabay sa trend ngayon. Yung ang nakakaano lang nga nakakaano yung sa mga may mga oldies na mga teachers, medyo hirap silang mag-adjust kasi kailangan talaga nilang aralin pa lalo na nung pandemic, nung time na pandemic. Naalala ko yung meron kaming mga old na teachers na talagang hirap sila sa pag-integrate ng technology, no, lalo na nag-switch kami into class in. Nahirapan yung mga lola namin na mga teachers na talagang ultimong kahit na pag nagmi-meeting hirap pindutan sila ng pindutan ng mga share tas nagsasalita nga habang nagmi-meeting kasi nga hindi sila into technology. So dapat sa atin tayo kumbaga ngayon sa panahon natin ngayon dahil nga nag-advance na rin yung ano natin, yung panahon natin, dapat tayo as teacher, dapat we are trying din our best to learn more when it comes to technology. Ito po yung sabi niya digital toolkit. Ito po yung mga tools na pwede nating magamit or ma-integrate sa ating ah sa ating pagtuturo. So yan, maraming mga pwede nating magamit diyan. So nasa atin na lang yun na teacher kung paano ka magiging creative and more strategic no sa pagtuturo mo kasi kung hindi talaga tayo magiging strategic and creative sa pagtuturo, yung mga bata talaga natin tutulugan talaga tayo. Kasi nga sabi ko nga they are more advanced. Educational technology refers to the utilization of technology in teaching and learning which include both the non-digital and the digital. Okay, so sabi dito, ito raw yung paggamit ng technology sa pagtuturo. Sabi niya, including daw the non-digital and the digital way of teaching. So, hindi naman, kumbaga dapat ano rin, kumbaga mix din yung ating methods of teaching na kumbaga may traditional, meron ding modern. So, sabi nga dito, flip charts, pictures, models, and realia. Ayan, yan yung mga realia, sorry. Yan yung mga old type of pagtuturo. So, pagka sa digital naman and we will going to use software and other connections. So, kaya nga 'di ba may mga ibang teachers na ginagamit si Facebook, 'di ba, or si IG in having their kumbaga their part of their activities, 'di ba? So yung iba doon nagpapa-like and nagpapa-like ng mga create na video ng mga estudyante nila, 'di ba? So yung paggagawa nila ng video, sobrang ano na rin ngayon talaga yun, no? Technologically advanced na rin kasi ang gagaling sa totoo lang, ang gigaling po ng mga bata gumawa ng mga video ngayon, hindi kagaya tayo nung mga panahon natin. As in, sabihin na teacher, maggawa kayo ng skit, ng dula-dulaan, ganyan-ganyan. As in, magagaling tayo, yes, mag-acting, no? Pero sila ngayon, bukod sa ina-act na nila, kasi nagsushooting talaga sila, no? Gumagamit pa sila ng mga tools, ng ibang apps para ma-create nila yung movie nila na talagang, as in talagang hindi lang siya pang classroom type, kung hindi, humihilera rin siya sa, kumbaga, mataas na antas. Digital learning, it is an instructional practice that utilizes technology to reinform students' learning experiences. Sabi niya, ito po yung ginagamit natin yung technology para po ma-reinforce yung kaalaman lalo ng mga bata. So, ito po, sabi nito, example is social media, online games, multimedia, and mobile phones. Sikat tsaka si 75, 76, ha? Bakit? Oh, so ano po, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na pwede po natin isali or i-include yung mga social media or online games. Maging strategic lang po tayo na pwede nating gamitin yung mga ibang mga games, maging games po, no, pwede nating gamitin yun sa pag-discuss natin ng ating mga
ng ating mga lessons. Kasi kung hindi talaga natin isasali or i-integrate itong technology na ito, talaga namang tutulugan tayo ng klase. Pero nga kung marunong ka na mag-integrate ng technology sa atin, magiging lively naman talaga. Yan. Digital tools and apps use an internet connection to access the information needed like Skype. It is the telecommunication application software product that focuses on providing video chat and video calls between computers, tablets, mobile devices via the internet and regular telephone. So ito po yung sa Skype po, ginagamit po itong telecommunication application software na ito para makapag interact sila with the students, and the same time ginagamit nila yung technology sa pwede rin kasi itong gamitin sa pag-deliver nila ng communication. Ayan, so sabi nga dito, example, yung video maker, video or movie maker app. Yan, so consider daw to as digital tool. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pagka nagpapa-performance task ako, meron ako mga performance task na pinapagawa ko sila ng short film. Yan, so gumagamit sila ng iba't ibang movie maker app. Ang gagaling nila actually. So tayo dati, sabi ko nga sa inyo, traditional tayo, magko-costume pa tayo, magpa-practice pa yan. Pero sila, at the same time, nag-a-act sila, gumagawa sila ng skit, pero naka-integrate itong si technology. Yun nga, kinukuha na nila ng video. Tapos napaka-ano pa ng mga bata, yung cinematography nila, sobrang creative nila, nakakatuwa sila kasi minsan CR lang yung location nila, no. Marami sa senior high, nagiging saksi ako, gumagawa sila ng mga PETA nila. Gagamitin nilang mga venue, yun doon lang sa loob ng school. Minsan pati yung CR, gamit na gamit yan. Yung CR, yung lobby, gamit na gamit yan. Pero pag dumating na doon sa movie na nila, hindi mo mapagkakamalian na pala yun. Kumbaga yung CR pala na ito lang, as in talagang makikita mo, napakaganda ng resulta. So dahil nga sa mga galing na rin ng mga bata ngayon. Offline digital tools and apps can still be used even if there's no internet access. So kahit yung offline digital tools po, pwede po ito nilang ma-access kahit wala silang internet. So pero karamihan kasi sa mga ginagamit natin, kailangan ng internet, no? So kaya lagi natin sinasabi na mag-data sila. Pero ito po, meron po mga offline digital tools apps na pwede po nilang magamit kahit wala silang internet, pag wala silang data. So kaya karamihan ngayon sa mga schools, they have their kumbaga meron na silang internet sa loob ng school. Ayan. What is digital offline? This review focus on offline digital education. This refers to the use of personal computer or laptops to assist in delivering standalone multimedia materials without the need of the internet or local area network connections. So, lalo sa atin, itong mga digital offline, it could be considered our PowerPoint presentation, yung mga Canva, lalo na ngayon si Canva, no, sobrang advanced. Magaling ka lang dapat kasi talaga mag-design. So, marami na rin mga lumalabas na mga advertisement ngayon sa IG, sa FB, tinuturuan tayo na maging advanced yung ating PowerPoint na may mga na siya, may mga galaw na kasi pagka traditional teacher ka, parang yung bagong usbong ka pa lang na teacher, okay lang, sapat na nakakapag-PowerPoint ka na kahit na hindi walang effects or walang ganda yung iyong PowerPoint, basta mairaos lang yung lesson. Pero ngayon, marami na ring mga nagtuturo na mga dumadaan sa feeds natin, no, kung paano mag-enhance ng iyong PowerPoint presentation, gumawa ng Canva, at marami na rin ngayon, salamat sa YouTube kasi marami na rin talaga mga nag-a-upload doon ng mga instructions kung paano magawa ng talagang mga magagandang presentation. Instructional technology
refers to the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of the process and resources of learning. So yan. So example are the print. Ayan. So ito po yung mga yung mga dati natin na ginagamit. Ayan. So textbook, pamphlets, handouts, yan, study guides or manuals. Audio, cassette, and microphone. So ngayon, kahit dati kasi cassette pe-play lang ni teacher yan. Pero ngayon pwede na ngayon mga podcast, mga ganyan. So yun yung mga medyo advanced na. Yan visual. So just like that, nga sabi ko nga PowerPoint, yan. O yun dati yung sobrang traditional pa Manila paper, 'di ba? Mga ganyan. Yan so yung mga photographs. O ngayon kasi pwede na natin using the digital technology ngayon pwede nang mapaganda no? Yan, audiovisual, slides, tapes, films, film strips, television, video, and multimedia. So, ayan yung mga dati. Ayan, naalala ko dati nung dahil ako ay history major, meron kaming pinapanood sa amin, ano pa yun DVD pa yun, tsaka CD, DVD type pa na na Betamax pa, parang ganun. Na type ng aming instructional materials ni teacher kasi kailangan ipanood sa amin yung mga history ng mga ibang bansa kasi yun yung mga inaaral namin. Pero sa atin ngayon, using the technology, sabi ko nga, marami ng mga naka-upload dyan sa internet, sa YouTube, na pwede na nating ma-access. I-play lang natin, i-share screen lang natin sa mga TV. Lalo na yung mga TV natin ngayon, sobrang high-tech na rin. So, pwede nang ma-share screen yan, pwede nang mapanood nila over the television. Electronic interactive, yan, computer, graphing calculators, and tablets. Yan. Multimedia. Multimedia is a form of communication that combines different content forms such as text, audio, images, animations, or video into a single presentation. In contrast to the traditional mass media such as printed materials or audio recordings. So ngayon po, yung sa multimedia, marami na tayo niya ngayon. Sabi nga, text, audio, images, animation, or video. So marami na ngayon na naglalabasan na ganyan na pwede nating i-integrate sa curriculum na ating ginagawa, sa lesson, sa activity na pine-present natin sa estudyante. Okay, so dati kasi audio recordings lang. Sabi ko nga sa inyo, cassette lang. So nung nag-improve, nag-DVD, Betamax, ganun yun dati. Ngayon, so marami na ngayon na pwede nating magamit. Productivity tools. Teka lang, natatakpan yung aking Yan. Refers to any type of software associated with computers and related technologies, can be used as tool for personal, professional, or classroom activity. Samples are the Microsoft Office, Apple Works, word processing, grade and record keeping, web page, yan. So, ito pong productivity tools, marami na ring mga lumalabas ito, lalo na nung tayo ay nasa pandemic pa, yung talaga mga 100% online class pa tayo. Maraming mga mga na-develop silang mga tools na ganito para mapadali yung pagre-record. So ngayon sa amin we have the Orange app. So doon na sila nagki-quiz, and then after they have the quiz, automatically nag-a-appear na yung score nung mga bata. So hindi na kami mahihirapan mag-check pa. Yung traditional na ginagawa natin na may I-check ka pa talaga, as in talagang nakatatlong ballpen ka na, hindi ka pa tapos mag-check ng papers, no? So ngayon, using the technology sa Orange app nga namin, i-upload lang doon yung iyong test, yung iyong exam, pagkatapos mag-exam ni bata, meron ka na agad score. So i-record mo na lang siya, 'di ba? Ita-transmute mo na lang siya. So hindi ka na mahihirapan mag-check and ng scores ng mga bata. So meron ding mga lumabas dati,
na kahit na tayo ay naka-Zoom or naka-Google Meet, nata-transcribe natin yung mga yung mga attendance nila. So pwede na rin siyang magamit natin yung ganun. So at marami pang iba na nagiging productive si teacher, hindi na siya kumbaga nagle-lessen yung trabaho ni teacher, yung pagod ni teacher nababawasan kasi meron na tayo mga katulong which is the technology para mapagaan yung ating trabaho. Kumbaga tayo na lang talaga na teacher ang magiging masipag para magawa natin yung ating mga trabaho. Kasi kung tatamad-tamad ka talaga, hindi ka talaga matatapos. Pero kung gagamitin mo nga rin ng technology, mapapagaan yung buhay mo. Kaya nga kahit na minsan quiz lang yung ibang mga teachers, yung ibang mga traditional teachers, they are kumbaga conducting their quizzes through kumbaga dinidictate pa rin nila no. So ako kung mas ginagamit ko na si Orange App kasi basta nandun lang ako sa classroom, mino-monitor ko lang yung kanilang pag-e-exam kasi baka mamaya may mga na rin kung tayong mga teachers is advanced tayo sa pagtuturo using the technology, ang mga estudyante rin advanced din sila sa pangungopia using the technology. Saksi ko yan kasi may mga anak ako na during online class, nagpa-quiz si teacher nila, ang mga PowerPoint ni teacher nasa kabilang device, nandun sa cellphone nila, pero habang nagla-laptop sila nag-e-exam, wala nga namang open tabs, pero nandun pala sa cellphone nila yung mga PowerPoint ni teacher. So through that, nakikita pa rin nila yung sagot, and then yung iba, ginagawa nila, naka-headset sila, tapos minsan meron silang GC, no, nagbabatuhan sila ng sagot doon. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko, alam ko na yung kalakaran nyo sa pangopia when it comes to online kasi kumbaga nasaksihan ko yan. Kumbaga alam ko yung mga estilo nila kasi nga bukod sa nakikita ko sa anak ko na sinasaway ko rin naman syempre. Pero hindi mo kasi maiiwasan sa mga bata ngayon yun, no? Talagang humahanap sila ng kaparaanan. Kung paano tayo, gusto nating mapadali yung buhay natin sa pagre-record, sila rin gusto nila rin mapadali yung kanilang pagsasagot, mangungopia sila through digital na rin. Ang galing excuse me po. In summary, technology and innovation significantly influence curriculum development by fostering personalized, collaborative, and engaging learning experiences. As educators continue to integrate these elements into their curricula, they can better prepare students for the demands of their 21st century skills. So, yun po, importante po, no, sabi nga po dito sa summary na ito, continue daw natin i-integrate yung mga technology na ito sa pagtuturo natin. Kasi bukod nga sa napapagaan yung pagtatrabaho natin, pangalawa, nagiging engaging yung mga bata, sumunod po, nagiging interactive po yung ating klase, and nagiging enjoyable din naman yung klase natin kasi nga nakakasabay sila sa lesson, kumbaga hindi sila naboboring. Ito yung kultura nila ngayon kasi technology, so dapat sabayan din natin kung ano yung pamamaraan na meron sila ngayon. So yun lang yung aming report. Maraming salamat po.